Yes po sir, mga around 36,000 po ang i-deploy po natin distributed nationwide at inaasahan nga po natin na ngayong gabi pa lamang po yung ating mga checkpoint operation will be intensified to make sure and in preparation also doon sa pagsisimula po ng filing of certificate of candidacy at last week pa lamang po ay during the command conference in fact yan po yung mariin na utos ng ating GPNP na dapat this early ay alam na po ng ating mga commanders kung saan-saang area po na inaasahan nating magiging mainit ang labanan pagdating po ng May 12 election po. So this early dapat alam na po nila, na-identify nila sino-sino ang magkakalaban. Although malalaman lang po natin yan at the last hours po ng October 8 kung sino-sino po ba talaga yung magpa-file po ng candidacy po nila, official na magpa-file po ng candidacy po nila. At hindi na lamang po yung mga kandidato yung ating babantayan dyan. Siyempre, pati yung kanilang mga kaanak, pati yung mga kanilang supporters at gaya nga ng sinabi po natin, na kapag local election, mas mainit po yan sa national election. Kaya yan po yung ating tinitignan dyan. Pinapa-identify ng ating GPNP yung mga armed groups na po pwedeng magamit. Kaya meron po tayong mga tinitignan na grupo dyan na maaaring magamit. So ang utos ng ating GPNP to make sure na itong mga identified potential private armed groups ay hindi magagamit, especially at this early stage po ng filing ng candidacy. Alam po natin na meron pong isang high profile na nangyari po nung sa Mama Sapano case, if you may recall, that incident transpired during the filing of candidacy. In-ambush po yung kanilang convoy po. So yan po yung ating ayaw mangyari ng ating GPNP. So maglalagay po tayo dyan ng mga border control, maglalagay po tayo ng mga checkpoint operation to make sure po na wala pong mga pagalagalang individual dyan na merong may hawak na mga barel. At yan po yung iniiwasan natin. At at this early, we want to appeal to everyone, particularly doon sa ating mga kandidato. Let us trust the electoral process. Let us appeal sa ating mga kababayan, sa kanilang mga kaanak, sa kanilang mga supporters. Filing pa lang naman po ito ng candidacy at hayaan po natin na magwagi po dito yung boses po ng ating mga kababayan. Nandyan naman po yung boto, yun po yung ating respetuhin po. Huwag po tayong gumamit ng dahas at hindi po natin papayagan yan. At ang PNP po, katuwang po yung Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard ay magtutulong-tulong po para siguraduhin na maging matahimik at mapayapa at malinis po yung mangyayaring election next year. Sa ngayon, wala pa pong binababa po na kautusan po. Pero yung ating mga regional directors naman po ay may discretion. If there is a need to adjust yung kanilang mga alert level status in their respective AOR, depending on the prevailing security situation, then they are allowed to adjust and put their command under full alert po if there is a necessity for that po.